Magandang hapon. Sa News 5 Alerts, handa na ang MMDA na labanan ang ikinasang transport strike ng ilang grupo simula sa susunod na linggo. Ayon kay Chairman Romando Artes, nakikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na pamahalaan para umagapay sa mga commuter. Handa raw silang magbigay ng libreng sakay. Sa pagkakataong ito, magsasama ang piston at manibela sa pinalawig na tigil pasada. Tatagal yan simula sa Lunes, December 18 hanggang sa katapusan na ng taon. Bilang pagtutol ito sa nalalapit na deadline ng LTFRB sa mga super at operator para sumali sa mga kooperatiba bilang bahagi ng Jeepney Modernization Program. Sa gitna naman ng pinangangambahang epekto ng El Nino, naabot na ng Angat Dam ang maximum water level nito. Sa monitoring ng Pag-asa kaninang umaga, pumalo na sa 213.9 meters ang water level sa dam. Magandang balita ito para sa mga taga Metro Manila na sa Angat umaasa para sa kanilang supply ng tubig. Pero ayon sa MWSS, humirit na sila sa National Water Resources Board na hayaan silang pataasin pa ang tubig sa dam bago pagpakawala ng tubig. Lalo pat malaki raw ang maitutulong kung madaragdagan pa ng 2 hanggang 3 metro ang water level ng dam. Para sa iba pang mga balita, pumunta lang sa news5.com.ph, pati na rin sa News5 Facebook, YouTube, TikTok at X social media pages. Ako po si Nikki De Guzman at narito naman ang mga balita sa Frontline Weekend mamaya. Katakot-takot na traffic sa EDSA, ikinaiinis ng mga motorista. Mahigit 1 linggo bago ang Pasko. Latest sa lagay ng traffic, ihahatid. Mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila tumaas sa nakalipas na 2 linggo. Publiko pinag-iingat. At sa gitna ng usap-usapan na baka nagkabalikan na ang real-to-real love team ng Kathniel, Catherine Bernardo tila tinabla ang mga umaasa sa panibago niyang post. Yan at iba pang mga balita at impormasyong hatid ng inyong kasangga sa pagbabalita. Frontline Pilipinas Weekend, mamayang 5:30 p.m.